Sabi, tay, kunin ko na yung inheritance ko. Mabait talaga yung tatay. Sabi niya, sige, okay, hinati po yung inheritance. Ibinigay sa bunso at yung kanyang panganay na anak na iwan. So itong bunso, nagpakalango sa mundo. Ginastos lahat-lahat, nilustay, nagpakasaya ng babae. Kung ano-ano pong ginawa. To the point na naubos yung inheritance. To the point na naging alipin na siya. To the point na ang kasama na lang po niya ay yung mga baboy kumakain. So nagkaroon po siya ng realization na mali ito. Kahit ako nagkasala, pwede akong bumalik sa tatay ko. Pwede akong bumalik kahit maging alipin na lang ako. Baka mas maganda pa doon kaysa situation ko ngayon. Ang una pong nangyari is, na-realize niya mali siya. Pangalawa, nag-repent po siya. At yung tatlo, nag-decide po siya to come back to the Father. At habang siya nandoon po, naglakad siya, pagdating po niya sa malapit sa gate ng bahay nila, nagulat siya. Kasi yung tatay po pala, ay nakita na siya malayo pa lang. Malayo pa lang nakita na siya ng ama. Ang ibig sabihin po, ang tatay was expecting na babalik yung anak. Ganon din po sa atin. Pag nagkakamali tayo, kapag gumagawa tayo ng hindi maganda, nag-aantay ang ama na bumalik ka. Marahil, meron po tayong mga sitwasyon na ganyan, yung mga anak natin, alibughang anak din, lumaya sa tahanan natin, at ang puso natin ay sugatan. Gusto nating bumalik sila. At katulad po nung tatay niya yon, nag-aantay ka ng kanyang pagbabalik. Yung pong tatay, ganito pong ginawa niya. Hindi na niya hinintay yung bata na lumapit sa kanya. Yung tatay, tumakbo papunta doon sa anak, doon sa may gate. Di po ba? Napaka-compassionate ng pag-ibig ng ama na yun. Hindi siya nanisi, kundi ang ginawa po niya, he embraced his son. Ang hirap po noon, mga magulang, sa totoo lamang. Pag nagkasala po ang ating mga anak, minsan ang tendency po talaga, mag-react po tayo, pagalitan po natin sila, at sabihin natin, natuto ka na, kasalanan mo, di ba? Sino po ba yung ganun? Pag kasala yung mga anak natin, talaga ibinabalik natin eh. Kasi naman, di ka ba nagsisisi? Ganyan po tayo eh. Pagka yung mga anak natin nagkamali. Instead na compassion, ang nangyayari po ay tunay ngang sinisisi pa natin sila. So yung tatay po is very different. He ran to him to meet him. He embraced him. Yung pong bata, mabaho. Hindi po siya mabango. Mabaho po siya. Galing nga siya sa piggery, kumbaga ganun. Ang baho po niya. Pero yung tatay, hindi po ininda yun. Pag tayo po nagkasala sa Panginoon, alam niyo po, tayo yung mabaho. Hindi tayo kaamoy-amoy na mabango. Yung baho ng kasalanan ay nakakapit po sa atin. Ganun po yung bata na yon, yung tao na yon, na anak ng tatay. Ganun po siya. Pero ang tatay hindi nag-atubili na tumakbo sa kanya, i-embrace siya, at ni-restore. Di po ba? Ni-restore siya. Sinuotan siya ng damit, binigyan ng singsing, etc., etc. Yung po ang ginawa ng ama, at higit sa lahat, nag-celebrate po yung tatay. Yan po yung sinasabi nating compassion. Hindi natin po pwede na basta-basta nagkamali ang mga anak natin, nagkamali sila, kailangan po restoration rather than rejection. Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin maitatakwil. Kayo po ba kaya nyo itakwil yung mga anak nyo? Di ba? Hindi, no? Kahit grabe na po yung ginawa, talagang ang magulang, yung puso po natin. Kaya lang hindi nawawala sa atin yung sesermonan pa po natin sila para ma-realize nila kung ano yung mistake nila. Pero ang kailangan po talaga is acceptance and not rejection. Para po tuluyan po silang bumalik sa piling mo at sa piling ng Panginoon. Welcome po natin sila. Kung meron kayong anak na ganyan, kahit kayo na po ang mag-initiate, kayo na ang lumapit sa kanila. Minsan po kasi matigas matigas din ang magulang. Hayaan mo nga siya. Maghirap yan, lalapit din sa akin yun. Pag nahirapan na yan, magsisisi na yan. Meron pong mga ganyang cases. Pero sinasabi po natin, you as a father, as a mother, ikaw nang gumawa ng paraan para po sila'y maibalik sa ating Panginoon at sa ating pamilya. Amen po ba?
Sa iyo po lahat ang papuri, kalwalhatian, pasasalamat. Dinadakila ka namin, O Diyos. You don't look at numbers, Lord God. You look at our hearts. Kaya sa hapon po na ito, patuloy na kami po'y nagpapasakop sa iyo. If there is anything, kasalanan, Panginoon, na magiging hadlang para makakilos ka sa aming kalagitnaan, para maunawaan namin ang mensahe mo, kami po'y nagpapalinis ng iyong banal na dugo. Humihingi po kami ng tawad. Let the righteousness of Christ be upon each and every one of us. Sayaan mo malaya kang makakilos sa mga attendees, Panginoon, na wala pa sa lugar na ito. Dalhin mo po ang panyapak nila at nang sa ganun marinig din po nila ang katotohanan ng iyong salita. Marami pong salamat. We surrender everything unto you, Father God, and let the blood of Jesus be upon in this place, amin pong mga buhay, sa aming puso at sa aming isipan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po lahat ang papurit pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming salamat sa music ministers po natin. So, bago po kayo maupo, kamayan nyo muna yung mga katabi nyo. Baka hindi nyo pakakilala. At least makilala po natin sila. Amen po ba? So ngayon po ay nagse-celebrate tayo. Kino-consider po natin, ina-acknowledge natin ang mga tatay. Sino po ba dito yung mga tatay? Meron po bang mga father ngayon dito? Parang wala. Puro nanay. Meron po bang mga tatay? Ayun, 1, 2, 3, 4. Ayan, wala na po dito sa side na to ng mga tatay kasi this is your day at tunay nga po na pag-usapan natin yung pong pagiging tatay. Pero hindi lamang po yun ang mensahe, maging kung ikaw ay nanay, ikaw ay anak, ang mensahe po natin sa hapon na ito ay patuloy. It concerns every one of us kasi we are part of a family at napakahalaga po sa Panginoon ng pamilya. Kapag ka ang pamilya nagkakagulo, kapag ka ang pamilya hindi maayos, then there is chaos, hindi po nakakakilos ang Panginoon. So sa bawat tahanan po natin, ang nire-require at nais ng Panginoon ay pagkakasundo ng pamilya. And it all starts with the Father. Kasi po, sila po yung pundasyon, sila yung haligi ng ating tahanan. Marami po na tunay nga po na mga tahanan na akala mo okay, pero meron po pala na mga tahanan na nakatago lang pala. Hindi naman pala talaga okay. Meron po palang mga sakit within the family, within sa kanila pong mga relationship. At meron din po na hindi nila nararanasan yung respeto. Kung di, naiisip po nila, hindi sila naiintindihan. Yan po yung mga anak, ano? At within the family, wala yung tenderness, wala yung caring, walang pagmamahal. Pero outside, nakikita po natin na tunay nga, pag tinignan mo outside, okay yung mga family. So ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon na ito is a gentle heart that reflects the Father's love. Ang isang puso na mahinahon, malumanay, gentle, na nagpapakita po sa pagmamahal ng ating Diyos Ama. Sige po, flash nyo na sa screen. A gentle heart that reflects the Father's love. Ang ating pong teksto, makikita po natin sa Ephesians chapter 6, verse 4. Sige po, wala po ba tayong PowerPoint? Excuse me po. Sige po, yan yung mga man. Para po mabasa nila yung mga verses. Sige po, kung wala po kayong pakibukas po yung ating mga Bible sa Ephesians chapter 6 verse 4. Sabi po dyan, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So inuutusan po ng Diyos ang mga tatay na huwag i-provoke, paggalitin ang kanilang mga anak, kundi dalhin po sila sa pagdidisiplina at sa instruction ng Panginoon. Another verse po na atin pong pag-aaralan is Colossians chapter 3, 12 to 14. So, ang sabi po doon, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Nais po ng Panginoon na ito po ang makita sa buhay po ng bawat isa, hindi lamang sa tatay, maging sa nanay, maging sa mga anak, na tayo mahabagin. Amen po ba? Praise the Lord. Sino po dito mahabagin? Amen. Sino po dito mabait?
Parang hindi kayo, wala, wala talaga. Sino dito mapagpakumbaba? Ayan, ayaw nila magpakilala kasi mapagpakumbaba. Sino dito yung mahinahon? Kahit anong sitwasyon nangyari, kalmado ka lang. Wala. Ako, kailangan dapat pala tayo, marami i-correct. Sino po dito yung mapagtiis? Yun, marami mapagtiis. Napagtitiisan natin yung ating buhay as of now, di po ba? Ito po ang gusto ng Panginoon na nananatili po sa atin, hindi lang yung mga tatay, maging nanay, maging mga anak. Nandyan yung compassion, nandyan yung kindness, humility, gentleness, and patience. Kasi yan po yung karakter ng ating Diyos Ama. Yan po ang karakter ng Jesus. So ang nais po niya bilang tayo, mananampalataya, anak niya, we are building that same character in us. Amen po ba? Ayan. So sabi ko nga po na marami daw pong family na akala mo nga strong outside pero wounded inside. Minsan po sa loob ng family, di po ba pag tayo nagkakaroon ng conflict, hindi naman nare-resolve. Hindi po nare-resolve. Kumbaga, sige, okay na yan, patawarin na, kalimutan na. Pero nagkakaroon po ng mga wounds ang ating mga puso. Hindi mo na lang pinansin, okay na para matapos na lang. So, ganyan po yung nangyayari within the family. Merong mga wounded na members of your family. Ganon din naman po, merong mga tatay present physically, pero emotionally distant. Meron daw pong isang bata na ang kanyang tatay ay abogado. So, busy-busy yung tatay niya, gumagawa po kasi ng libro. So, every time na lalapit yung anak niya, sabihin niya, wag na, okay lang, busy ako, saka na. Tapos lalapit na naman, hindi, gumagawa ko libro, kailangan matapos ko to. Dahil po sa ganung attitude ng bata, yung pong bata ay nagulo yung buhay niya, gumawa ng napasok sa trouble, and then, nandun na po siya sa harap ng judge na kaibigan ng tatay niya. So sabi nung judge, sabi niya, ba't ka nagkaganyan? Ang tatay mo mahusay na abogado. Bakit ganyan naging attitude mo? Kasi po, every time na lalapit po ako sa kanya, nire-reject niya ako. Sasabihin niya, busy siya. Ilang beses na po, I want a friend, sabi niya ganyan, pero hindi ko po nakita sa tatay ko. So marami po na mga bata na ganyan po ang kanilang kalalagayan. Hindi sila maintindihan. They long for companionship, they long for love from the parents, sa tatay at sa nanay. Kaya marami pong mga kabataan ng tunay nga po na hindi nakakaranas ng tenderness so within the family. So sana po hindi ganyan ang pamilya natin. Amen po ba? Amen po ba? Ayan. Sabi nga po, madalas yung mga tatay astig. Astig, di ba? Tinitingnan natin sila, natatakot tayo sa kanila. Pero ang sabi po ng Panginoon, ang mga tatay, kayo yung example ng gentle heart. Kasi pagka lumambot yung tatay, parang wala na, no? Talagang sila yung nagdidiscipline. Sila yung kinatatakutan ng mga anak. Pagka sinabi mo gentle heart, parang malambot yung tatay at hindi maniniwala yung anak. Pero ang pagiging gentle po ng ating mga puso, hindi po ito sign ng kahinaan. Hindi po sign. Kapag naging gentle ka sa treatment mo sa family mo, sa anak mo, sa asawa mo, hindi ibig sabihin na mahina ang pangunguna mo. Ano pong ibig sabihin? It is shaped by compassion. Meron kang compassion kaya gentle ang puso mo. At yung strength mo, nakokontrol mo. Kasi meron kang gentle heart. At of course, yung love mo sa family mo, it protects, it corrects, and it restores. Yung po yung talagang dapat na makita sa atin, yung pagpoprotekta natin sa ating pamilya. Sino po ba gustong mapahamak ang pamilya? Siyempre hindi. Di po ba? Kapag kayong mga tatay, naapi yung anak ninyo, sumusugod nga kayo. Sino ba nangapi sa'yo? Teka nga, huntingin nga natin, ganito tayo. Yan po kasi gusto nating protektahan. Pero, ang nais po ng Panginoon, yung pagpoprotekta na gentle po tayo, mahinahon. Nagko-correct din po tayo, hindi yung basta-basta nagagalit ka. Ano ba naman yan? Mali ang ginawa mo. Dapat ganito. Nakasigaw ka kaagad. Hindi po ganun ang gentle heart. Dapat, pag nagko-correct po tayo, mahinahon din po tayo. And of course, inire-restore mo. Hindi mo sasabihin sa kanya, tama na nga, bahala ka na sa buhay mo. Wala naman pong ganong magulang. Amen po ba? Talaga po, nais natin na ma-restore po sila. So, tingnan po natin sa mas malalim, 4 na bagay lamang po. A gentle heart leads like the Heavenly Father.
Ang pag sinabi po nating gentle heart, katulad po tayo ng Diyos Ama na merong gentle heart. Na paano po siya nagli-lead? Una, He leads with compassion. Makikita po natin to sa Psalms 103 verse 13. Sige po, paki-flash nga po sa screen at pakibasa po ng sabay-sabay para hindi kayo antokin. Ayan, sige po, sabay-sabay po tayo. Ready, go. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Binanggit po dyan yung fear ano? Dapat po healthy fear. Hindi yung takot na takot yung anak mo. Hindi yung talagang nanginginig-ginig pa. Naku, magagalit ang tatay ko. Magagalit sila sa akin. Ano gagawin ko? Hindi po healthy yung fear na yon. Kundi kinakailangan po tayo bilang mga magulang, mag-create tayo ng environment na mayroong pag-ibig, pagtitiwala. At yung safety nila, kung ano man po yung pinagdadaanan nila. So, punong-puno ng compassion. At alam po ng Panginoon, tayo po, no? Sabihin na natin, tayo mga alibughang anak din eh. Hindi naman po tayo perfect. Marami din po tayo mga flaw. Marami din po tayo ng mga ginawa na hindi tama. Pero ang Diyos Ama po, alam niyo po ba, punong-puno ng compassion. Alam po niya kung ano weaknesses natin. Hindi nga alam ng asawa mo, hindi alam ng nanay mo, hindi alam ng tatay mo na ito yung weakness mo. Pero ang Diyos po, alam kung ano ang weaknesses po natin. Ganon din po, alam din po, naiintindihan ng Diyos yung mga struggles natin. Minsan di po ba nag-i-struggle tayo pero hindi tayo maunawaan ng kapwa natin. Hindi maunawaan ng mga magulang natin why we are struggling. Pero alam po ng Diyos, naiintindihan bakit ka nag-i-struggle. At tunay nga po, naghihintay ang Diyos ng napakatyaga sa pagbabalik mo. Kapag tayo po'y nagkamali, yun po ang attitude ng ating Diyos Ama. Hahantayin ka niya. Sino po mga magulang dito? Magulang. Yan, mga nanay, mga tatay. Ganito po yung dapat na attitude natin, di po ba? Hindi natin huhusgahan yung mga anak natin, kundi pag nagkamali sila, we have the opportunity na sila po ay pabalikin. Inuunawa natin kung ano yung kanilang sitwasyon. Inuunawa natin kung ano yung mga weaknesses nila. Hindi natin sila basta-basta tinatanggihan. Nananalangin pa nga po tayo, di po ba, na bumalik po sila. So, ang magandang example po dito ay yung the prodigal son. Familiar po kayo sa prodigal son? Nabasa na po natin, di po ba? Yung mayaman po na ama, ang kanyang anak na bunso, sabi, tay, kunin ko na yung inheritance ko. Mabait talaga yung tatay. Sabi niya, sige, okay, hinati po yung inheritance. Ibinigay sa bunso at yung kanyang panganay na anak na iwan. So itong bunso, nagpakalango sa mundo. Ginastos lahat-lahat, nilustay, nagpakasaya ng babae. Kung ano-ano pong ginawa. To the point na naubos yung inheritance. To the point na naging alipin na siya. To the point na ang kasama na lang po niya ay mga baboy kumakain. So nagkaroon po siya ng realization na mali ito. Kahit ako nagkasala, pwede akong bumalik sa tatay ko. Pwede akong bumalik kahit maging alipin na lang ako. Baka mas maganda pa doon kaysa situation ko ngayon. Ang una pong nangyari is, na-realize niya mali siya. Pangalawa, nag-repent po siya. At yung tatlo, nag-decide po siya to come back to the Father. At habang siya nandoon po, naglakad siya, pagdating po niya sa malapit sa gate ng bahay nila, nagulat siya. Kasi yung tatay po pala, ay nakita na siya malayo pa lang. Malayo pa lang nakita na siya ng ama. Ang ibig sabihin po, ang tatay was expecting na babalik yung anak. Ganon din po sa atin. Pag nagkakamali tayo, kapag gumagawa tayo ng hindi maganda, nag-aantay ang ama na bumalik ka. Marahil, meron po tayong mga sitwasyon na ganyan, yung mga anak natin, alibughang anak din, lumaya sa tahanan natin, at ang puso natin ay sugatan. Gusto nating bumalik sila. At katulad po nung tatay niya yon, nag-aantay ka ng kanyang pagbabalik. Yung pong tatay, ganito po ang ginawa niya. Hindi na niya hinintay yung bata na lumapit sa kanya. Yung tatay tumakbo papunta doon sa anak, doon sa may gate.
Di po ba? Napaka-compassionate ng pag-ibig ng ama na yun. Hindi siya nanisi, kundi ang ginawa po niya, He embraced His Son. Ang hirap po noon, mga magulang, sa totoo lamang. Pag nagkasala po ang ating mga anak, minsan ang tendency po talaga, mag-react po tayo, pagalitan po natin sila, at sabihin natin, o ano, natuto ka na, o ano, kasalanan mo, di ba? Sino po ba yung ganon? Pag kasala yung mga anak natin, talaga ibinabalik natin eh. Kasi naman, di ka ba nagsisisi? Ganyan po tayo eh. Pagka yung mga anak natin nagkamali. Instead na compassion, ang nangyayari po ay tunay ngang sinisisi pa natin sila. So yung tatay po is very different. He ran to him to meet him. He embraced him. Yung pong bata, mabaho. Hindi po siya mabango. Mabaho po siya. Galing nga siya sa piggery, kumbaga ganun. Ang baho po niya. Pero yung tatay, hindi po ininda yun. Pag tayo po nagkasala sa Panginoon, alam niyo po, tayo yung mabaho. Hindi tayo kaamoy-amoy na mabango. Yung baho ng kasalanan ay nakakapit po sa atin. Ganun po yung bata na yon, yung tao na yon, na anak ng tatay. Ganun po siya. Pero ang tatay hindi nag-atubili na tumakbo sa kanya, i-embrace siya, at ni-restore. Di po ba? Ni-restore siya. Sinuotan siya ng damit, binigyan ng singsing, etc., etc. Yun po ang ginawa ng ama, at higit sa lahat, nag-celebrate po yung tatay. Yan po yung sinasabi nating compassion. Hindi natin po pwede na basta-basta nagkamali ang mga anak natin, nagkamali sila, kailangan po restoration rather than rejection. Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin maitatakwil. Kayo po ba kaya nyo itakwil yung mga anak nyo? Di ba? Hindi, no? Kahit grabe na po yung ginawa, talagang ang magulang, yung po yung puso po natin. Kaya lang hindi nawawala sa atin yung sesermonan pa po natin sila para ma-realize nila kung ano yung mistake nila. Pero ang kailangan po talaga is acceptance and not rejection. Para po tuluyan po silang bumalik sa piling mo at sa piling ng Panginoon. Welcome po natin sila. Kung meron kayong anak na ganyan, kahit kayo na po ang mag-initiate, kayo na ang lumapit sa kanila. Minsan po kasi matigas matigas din ang magulang. Hayaan mo nga siya. Maghirap yan, lalapit din sa akin yun. Pag nahirapan na yan, magsisisi na yan. Meron pong mga ganyang cases. Pero sinasabi po natin, you as a father, as a mother, ikaw nang gumawa ng paraan para po sila'y maibalik sa ating Panginoon at sa ating pamilya. Amen po ba? Amen po ba? Ayan. Minsan po, ito po yung talaga normal. Pag nagko-correct po tayo, yung mga boses po natin ay nagtatayugan. Sino po yung malakas yung boses? Sabihin, galit ka ba? Hindi, nagpapaliwanag lang. Kasi po pag tayo nagulat, tumataas yung boses natin. At akala mo galit ka. Nami-misinterpret po yan, mga kapatid. Sabi nga gentle tayo. Pakisabi doon sa katabi mo, ganun ka ba? Ay, ayaw nilang tingnan ng mga katabi. Tingnan niyo yung katabi niyo, ganun ka ba? Dapat, sabihin niyo po, dapat gentle ka. Ayan. Ang atin pong tahanan must not be a place na meron takot, kundi love ang tunay nga pong namamayani. Ang mga bata po ay sumusunod sa mga striktong ama, pero lumalago po sila kapag ka ang tatay ay compassionate and understanding. Pwede kang mag-stricto kasi tatay ka, nanay ka, di ba? Ako masusunod. Mas alam ko ang totohanan, mas alam ko ang tama. Hindi ka pwede. So, ganyan po minsan, Pero, ang nangyayari po, mas hindi sila lumalago. So, hayaan po natin, merong strictness, pero nandun po yung compassion sa atin and understanding. Amen po ba? Kapag tayo, alam natin, we have a gentle heart, hindi mo dudurugin Pagbalik niya, hindi mo na siya dudurugin, ididiin mo pa yung kasalanan niya. Huhusgahan mo pa siya. Durug na nga, dudurugin mo pa. O kaya naman, i-guide mo, hindi mo na ginaguide, sinusugatan mo pa.
Kailangan po na guidance, hindi wounding ang maramdaman ng mga bata. At of course, ito po yung madalas na nangyayari, humiliation. Kaya minsan hindi bumabalik ang mga tao, ang mga anak po natin dahil ipinapahiya natin. Tama po ba? Napapahiya, nagsasalita ka ng mga salita na nahihiya sila. At ang ginagawa mo pa, hindi one-on-one. Gusto mo nakabuyang-yang sa buong barangay. Pinapahiya natin sila. Kaya po, hindi nangyayari yung gentle heart na ine-expect ng Panginoon. Kinakailangan po, kung tayo'y magko-correct, dapat po, one-on-one na lang. Huwag na nating i-broadcast pa kung anong kasalanan nila, kung ano pong ginawa nila. Amen po ba? So, ito po yung mga questions na pag-isipan po natin. Number 1, do my words bring peace or pressure? Yung po bang pagsasalita po natin ay nagbibigay ng kapayapaan o nape-pressure yung tao? Alam niyo po, may mga tao talaga na pag nagsalita, pressured ka eh. Hindi kapayapaan eh. Maliligalig ka. So, pag-isipan po natin sa pakikipag-ugnayan natin sa asawa, sa anak, sa magulang, yung po ba'y nagbibigay ng kapayapaan o nape-pressure yung kausap ninyo? Pangalawang questions, yung po bang actions ninyo nagre-reflect ng God's compassion? Kailangan pag-isipan po natin ito. Pag kumilos ka, pag nagsalita ka, dapat God's compassion ang mararanasan nila. Katulad ng sinabi ko po kanina doon sa prodigal son. Nakabalik siya, na-restore siya. Kasi naramdaman po niya yung compassion ng kanyang tatay. At tayo rin po, ganun po ang gawin natin. Pangatlong question po, do my children see love in the way I lead? Nasasabi po ba ng mga bata, naiisip po ba nila na ginagawa mo, sinasabi mo ang mga bagay-bagay dahil mahal mo siya? Hindi mo siya hinuhusgahan, kundi mahal mo siya, kaya mo sinasabi, kaya mo ginagawa, kaya mo siya kinokorek, kaya mo siya iginaguide. Amen po ba? Ipakita po natin ang pagmamahal sa ating mga pamilya. Amen po ba? Ayan. So, ano po yung kasabihan? Ang sabi po dito, a father reflects God's best when his authority is covered with compassion. So talaga pong marireflect ang ating ama, ang puso ng ating ama, kapag tayo po covered with compassion. So, amen po ba? Naintindihan po ba natin? Amen po ba? Pumalakpak nga po ang tulog. Oh, may isang tulog. Okay. Baka mamaya, tulala na akong kausap. Ano po. So, a gentle heart is full of compassion. Yun po yung number 1. Number 2 po, a gentle heart builds a home of peace. Kapayapaan. Pakibasa nga po natin ng Colossians chapter 3, 12 to 14. Sabay-sabay po tayo with understanding. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. God desires our homes to be clothed with compassion, kindness, humility, gentleness, patience, and love. So ito po yung inaasam ng Panginoon na tunay nga pong makita. Kapag yan po nag-e-exist sa ating tahanan, ang feeling ng mga kasama po natin, kapamilya natin, they are safe. Safe po sila. Safe saan? To admit mistakes. Mahirap pong mag-admit na nagkamali ka. Sino po dito yung madaling magsabi, ay, ako nga nagkamali. Di po ba? Doon tayo nagkakaroon ng conflict eh. Nagkamali ka na, nagja-justify ka pa. Ayaw mong masabi na nagkamali ka. Pero kapag ka meron pong gentle heart, yung tahanan po natin, tayo sasabihin natin, aaminin natin, nagkamali ako. Mahirap po na sabihin na ikaw ang nagkamali. Bihira po yung sasabihin. Usually po, ganito, nangangatwiran. Amen po ba? Pag sinabi po, nagkaroon ng kaguluhan, mangangatwiran ka. Kasi ayaw mo, kasi may pride ka. Hindi ako dapat magkamali, hindi ako dapat ang sisihin. So, kinakailangan po, kung may gentle heart tayo, nandyan, willing ka to admit your mistakes. Willing ka rin na magtanong. Pwede kang magtanong. Iba ba? Kasi usually, ewan ko po kung nararanasan natin to.
Yung bang nagkamali ka, hindi mo alam, huhusgahan ka na. Hindi mo bakit ba ako nagkamali? Ano ba nangyari? Di po ba? So, hindi mo alam. Sa mga bata po, ganito, doon po sa amin, meron po isang 2 years old na bata. Napaka-active po eh. Pagka po yan, pinapagalitan ng nanay niya, sabi niya, what have you done? English speaking po kasi yung bata. What have you done? Tapos sasabihin po ng bata kung ano, what will you do? Sabi niya, Mami, I'm sorry. Alam niya. Tapos ipapaliwanag ng nanay niya, bakit siya nagkamali. Napakaganda po nung ganun eh. Kasi especially sa growing children, kung hindi nila alam bakit sila nagkamali, naku po, delikado. Ganun din po sa ating mga matatanda, di po ba? Na kinakailangan alam mo na nagkamali ka. Magtanong ka. Pwede bang sabihin mo lang, nagkamali ako, okay na yan, tapos na. Hindi po. We have to ask question. Ang mga bata especially. Ang mga bata ngayon matatalino eh. Amen po ba? Grabe eh, 2 years old, nag-i-English. Pag nakausap ko, English pa ako. 2 years old, ha? Tapos po, sobrang talino nung batang yun. He always ask question. Minsan yung question, di mo nga masagot eh. So, kinakailangan po na kung nagkamali, then ask questions. Why? And then, tanggapin mo kung ano yung correction o yung guidance na ibibigay sa'yo. At huwag po tayo na manghi-humiliate, ipapahiya yung mga ikinokorek po natin. Amen po ba? Amen po ba? So, hindi lamang po na okay, masasabi natin godly family kapag ka po punong-puno ng provision yung ating tahanan. Meron ka sasakyan, okay, may bahay ka, lahat ng pagkain nandiyan dyan. Talagang, kumbaga, you are blessed. Pero hindi po yun ang sukatan ng godly family. Ang sukatan po ng godly family, yung atmosphere sa loob ng tahanan. Marami pong tahanan ng punong-puno ng mga things, pero walang kapayapaan. Nag-aaway ang mag-asawa, ang mga anak nagkakagulo, di po ba? Nando din po na walang disiplina, walang init ng pagmamahal sa loob ng tahanan. At tunay nga po, lalo na walang joy ang kanilang pagsasama as a family. Totoo po yan, kasi po kagagaling lang namin sa AGR eh. Meron po ba nag-AGR dito? Ayun. Ayan. So part of that EGR ay tunay nga po na merong mga wounds, merong mga sugat na dapat ikaw ay makalaya. Bakit po? Kasi hanggang yung mga sugat na yan ay hindi po kayo nakakalaya, wala kang kapayapaan. Uukil-kilin ka ng mga negative spirits na nasa iyo. Kaya kinakailangan makalaya ka para maranasan mo yung love, para maranasan mo yung joy. Kasi pag tayo po may mga sama ng loob, may mga negative feelings, hindi makakakilos ang Diyos. Kasi po, nagmumultiply po yun. Sa susunod mag-EJR po kayo yan. Dahil para ma-deliver kayo. Kasi kailangan po yan. Kung gusto mo ng kapayapaan, tunay nga po na makalaya ka sa lahat ng gawa ng kaaway. At mararanasan mo even the joy of being a Christian, the joy of having a family. Amen po ba? Yan. So, ang salita po ng Diyos ay nagtuturo na dapat kanina inulit natin compassion, kindness, humility, gentleness, patience. Ito po yung garments. Ito po ang kailangan para masabi po natin na healthy ang ating family. Amen po ba? Amen po ba? Kapag ang tatay at nanay, gentle, yung mga anak secured. Kapag ka po sila marahang magsalita, ang bahay po nila is a place of healing. Healing. Nagkakaroon po ng healing. At yung mga family members, nagiging mapagtiyaga at ang conflict po ay na-avoid kapag ka nandun yung gentleness. Nagbibiro nga po ako. Meron po ba ng Ilonggo? Meron po sa yung taga Iloilo? Wala. Yan. Kung gusto nyo ng tahimik na buhay, maghanap kayo ng Ilonggo. Hindi po sila nagagalit. Na-joke lang. Kasi po yung bayaw po, asawa ng pamangking ko, nakapangasawa po ng Ilonggo, from Iloilo. Talaga po naman sa totoo lamang, galit na, pangit na ang sitwasyon. Sasabihin lang po niya, ano po ba ang nangyari? Walang kagalit-galit. Sabi ko, bihira ka. Sabi ko gano'n, natutuwa ako sa'yo. Galit ka na, ganyan ba ang attitude mo?
Kasi po, pag nagsalita ka ng rash, talaga pong ang tendency gumanti tayo. Alam niyo po yung manugang ko, ano po, napakabait po nun. Yan, baka kilala nung iba. Humahanga po ako sa kanya kasi sa pagdidisiplina po niya ng anak, hindi ko nadidinig. Nagagalit siya. Pagka po nagwawala na yung mga anak niya, 4 po yung anak niya sasabihin po niya, kalma lang, kalma lang. Sabi po niyang ganyan, sabi ko, hindi ko kaya yan. Parang ako'y nadirindi na. Nagsisigawan Nagbabanatan na yung parehong lalaki. Nag-uupakan Kalma lang kayo, kalma lang. Sino po dito yung ganon? Yung manugang ko lang yun. Pagka po nai-stress na yung paligid niya, kalma lang, okay lang yan. Ang hirap po nun, ano? Yung po taga-pande. Sino taga-pande dito? Ayun. Baka ganon ka din, ano? Parang pinanggalingan natin ganon ang ating ugali. Napakakalmado. Yung po si Jam, asawa po ng anak ni Pastora Kay. Ganon din po ugali niya. Ang tiyaga sa bata. Hindi rin nagagalit. So, kailangan po natin yan. Kasi nga po, yung anger natin, hindi po ito ang magsosolve. The more na nagagalit ka, the more na tumataas ang tensyon. Amen po ba? Pag sumigaw ka sa una, ang sagot sa'yo, sigaw din. Pag sumagot ka pa, sasagot din siya. Pagkatapos, magbabakbakan na kayo. Yun po yung pangyayari. So, yung gentle heart, kinakailangan po natin to para ma-ease yung tension. Isipin mo, sinigawan ka, pinagalitan ka, tapos sasabihin mo lang, okay lang po. Aba, yung kanyang galit, bubuhusan ng yelo yun. Sasabihin niya, ang bait naman ito, huwag na nga akong magalit. Di po ba? Alam nga naman, nanggagalaiti ka, tapos yung kausap mo, napakakalmado, galit na galit ka na, yung ugat mo naglalabasan na lahat dyan. Pati sa ugat ng ulo mo, puputok na sa galit mo. Pero yung kausap mo, kalmado lang. Sino ang panalo? Yung kalmado. Kaya mga kapatid, wag po nating hayaan. Amen po ba? Na increase yung tension ng mga relationships natin. Kailangan meron kang gentle heart. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan maging mahinahon ka. Yan. At yung gentle voice po, nag-aano din yan, nagre-restore ng trust. Nagre-restore ng pagtitiwala. At tunay nga po, yung atmosphere ng ating tahanan ay gumaganda. Kapag ka walang nagbabangayan. Kapag ka bawat isa ay mahinahon. Amen po ba? Subukan nyo lang, tahimik na bahay, merong isang bungangera, merong isang laging galit. Hindi matatahimik yung bahay na yon. Meron po sa Bible, si Boaz at saka si Ruth, si Ruth po ay widow, namatay po yung asawa niya, tapos si Naomi, nanay niya, gusto na pong bumalik sa kanilang pinanggalingan sa Israel. Pagkatapos po, ayaw humiwalay ni Ruth. Alam ko pong alam niyo ang istorya na to. Amen po ba? So, pagdating nila, wala silang makain. Wala silang pagkukunan. So si Ruth po, inutusan ni Naomi na pumunta, mag-gather ng mga wheat, ng mga trigo. Napunta po siya doon sa field ni Boaz. Alam niyo po, napakaganda po ng nangyari sa kanya because Boaz ay merong integridad. Nung malaman niya na si Ruth ay nangunguha ng mga laglag na trigo, sinabi niya doon sa mga workers, sa mga trabahador niya, sige pa, maglaglag pa kayo. Protektahan niyo itong babae na ito. Hindi po siya, kumbaga, hindi siya nagalit, hindi siya na-intimidate na merong ganong klase ng tao. So, nagpakita po ng gentleness si Boaz. Ano po ang resulta na sinasabi po natin? Si Ruth po, magmula sa kanya yung lineage ng ating Panginoong Jesus. Tingnan nyo nga po. Pero kung halimbawa si Boaz, oy, bawal yan. Hindi po pwede, paalisin nyo yan. Alis. Wala po. Hindi sila magkakatuluyan. Wala na yung lineage ni Jesus. So meron pong mga situations na kinakailangan na pakita natin yung gentleness. At nang sa ganun po, ang mga tao ay lalago. Amen po ba? Naiintindihan po ba natin?
Amen po. Ang ating pong tahanan needs more than correction. Hindi lang po tayo correct ng correct. O mali yan, ito dapat mong gawin. Hindi po ganon. Ang atin pong tahanan, kailangan ng kindness, kabaitan. Kailangan na nakikinig. Minsan po kasi ang dadaldal lalo mga babae. Nakakaisa pa lang lalaki, nakasampu na ang babae. Kayo po ba ganon? Hindi naman. Madaldal kasi mga babae. Iisa pa lang minimension ng lalaki. Minsan nga 100 Di po ba? Amen po ba, mga lalaki? Nabibingi na po ba kayo sa mga asawa nyo? Natawa siya. Minsan, ayaw mo na nga, tinatakpan mo na nga ang tenga mo kasi daldal ng daldal yung mga asawa na babae. We need to listen. Sometimes, dapat itikom ang mga bibig. Amen po. Makinig lang kayo. Hayaan po natin na magsalita naman ang ating mga tatay. Baka yung point nila ay dapat po iyon yung ating i-take. Hindi ikaw na lang ang tama. Hindi lang salita ng salita. You should listen. Amen po ba? Para mawala yung conflict sa inyong tahanan. Ganon din po, mag-aral tayo na malumanay ang ating mga salita. Mag-practice nga po kayo. Kausapin nyo nga po yung katabi nyo. Tingnan nyo yung katabi nyo. Practice kayo. Malumanay na pagsasalita. Kamusta ka na? Ayan, ganun po. Ayan. Kamusta ka na? Okay ka lang ba? May problema ka bang pinagdadaanan? Gusto mo pag-pray kita? Ayan. Yung po yung mga malulumanay na makatutulong po sa atin. Amen po ba? Hindi. Ang gagawin mo, naku, itong kapatid na ito, nakasimango. Siguro maraming pinagdadaanan. Nag-isip ko na ng iba. Huwag po ganon. Na kailangan po na tayo are source of encouragement. Pag nakita mong malungkot, magsalita ka. Kamustahin mo. Kamusta ka na? Pwede ka ba ipag-pray? Yan po. No? Amen po ba? So, ang sabi po dito, a peaceful home is built less by perfect circumstances and more by gentle responses. Hindi po perfect na circumstances ang magpapalago o magbibigay ng mapayapang tahanan, kundi yung mga sagot natin, yung mga response natin sa situations na nangyayari po sa atin. Number 3 na po ako. A gentle heart disciplines with love. Meron pong pag-ibig. Ang sabi po ng Hebrews 12:6, because the Lord disciplines the one He loves. Hindi po pwede po, mga kapatid, na hindi tayo magdedisiplina. Lalo po yung mga anak natin. Natandaan ko po kami noon, yung mga panahon natin, Tess, talaga po yung mga tatay natin at nanay ay masyadong stricto. Kami po ni Pastora kapatid po kami, pagka po yung nanay namin tumawag na, nakatira po kami dyan sa may ilog ng Santa Maria. Talagang, ang ginagawa po namin ni Pastora doon po kami naliligo sa ilog. Ayaw na ayaw ng nanay ko. Malakas po ang boses niya. Pag sigaw niya, Ani! Oh! Takbo na kami. Pagdating po namin sa bahay, mayroon pong bangko. Dapa! Ayan. Aray! Palo po kami. Ganong magdisiplina noon. Ngayon po, paano ba magdisiplina? Wala na bang masyadong disiplina? Wala na po. Pag nakikita ko, hindi na masyado nadidisiplina. Iba noon. Kaya ang mga tao noon, malaki ang takot sa magulang at ayaw sumuway. Meron pong isang incident, maliit pa lang po ako noon. Tapos po, hindi ko po alam kung bakit ako nag-iiyak, ayaw kong kumain, galit na galit yung tatay ko. Yung tatay ko po, ang negosyo po niya noon, pisaan ng itlog. Alam niyo yun, yung may incubator, nakabox pong ganyan. Tapos isisilid yung mga itlog, nakatray po yun. Tapos, mapipisa na yun, yan. So, sa galit po ng tatay ko, kaya po ako lumaki ng ganito, isinilid po ako sa incubator. At nung time na yun, walang tray. Bakante yung incubator. Iyak ako ng iyak. Inis na yung tatay ko. Pinasok ako sa incubator. Sabi ko, iyak pa rin ako ng iyak. Hanggang sa tumigil ako ng kaiiyak. Wala na, walang explanation. Ganun po ang disiplina noon. Tinan mo, Juby, lumaki tuloy ako.
Napisa ako doon sa loob ng incubator. Pag tinignan niyo po kami magkakapatid, ako yung malaki, except po yung lalaki. Kaya po, sabi ko nga, magpapasalamat na rin ako kasi kung hindi ako na-incubator, hindi ako lalaki. Amen po ba? Ganon ang disiplina noon, grabe. Pero ngayon, paano po ba tayo nagdidisiplina? Kaya ang mga anak po ay tunay nga po na tumitigas ang ulo. Sasabihin ng nanay, anak, maghugas ka nga ng plato. Ano sabi ng anak nyo? Yeah, yung kamay, wait lang. Yung pala nagse-cellphone, nagro-roblox, na kung ano-ano, nag-games lang. Di po ba? Anak, maglaba ka. Ayaw din. Grabe po ang mga bata ngayon. Bihira po siguro talaga yung nauutusan. Pero marami po ini-spoiled natin. Amen po ba? Nagsisimula nga sa maliit eh. Pag nagwawala yung maliit eh, walang palo eh. Ano binibigay nyo? Cellphone. Tama ka. Diba? Walang palo. Ngayon po sa church, alam nyo, yung mga maliliit na bata, hindi na kinokontrol ng magulang. Problema nga po namin yan eh. Takbuhan yung mga bata eh. Nung panahon po namin yung bata halos itali na namin. Wag ka, kasi hindi po pwedeng tumatakbo dito. Dapat solemn dito. Pero ngayon wala pong ganun. Po sa amin, marami kasing bata, takbuhan ng takbuhan. Pagkatapos po, syempre, naka-FB live ka, hindi ka pwedeng magalit. Kasabihin mo, yung bata, pigilan niya yan. Hindi po pwede Kaya, hinahayaan na po namin. Kasi yung magulang mismo, ayaw pigilin. Di ba? Kasi wala yung disiplina. So, kinakailangan po natin na dinidisiplina natin sila. Why? Kayo din po ang magsisisi. Pag hindi natin sila tinuruan at dinisiplina, lalaki sila na walang disiplina at gagawin kung ano yung hindi tama. Amen po ba? Nagko-correct tayo. Iko-correct po natin sila. Kasi dapat maunawaan nila kung ano ang tama at mali. Mga tatay, mas higit na yung mga anak po natin, mas takot sa inyo. Mas tinitingnan ka. Pag sinabi ng tatay, ito na! Di po ba sumusunod? Pag ang nanay ang nagsabi, medyo ayaw pang sumunod So, malaki po ang role ng mga tatay. Pero kinakailangan po, i-distinguish ninyo. Papaunawa nyo, ito ang mali, ito ang tama. And then, apply the discipline. Amen po ba? Amen po ba? Dapat balanse. Ang gentleness daw po, nagko-correct, nagtuturo, at nagseset ng boundaries. Merong po pwedeng gawin, merong hindi pwedeng gawin. Huwag po nating hayaan na lumaki yung mga bata na tunay nga po na hindi nila alam kung ano yung boundaries nila. Kahapon po nag-post encounter po kami. Meron pong nagturo, yung isa po namin, how to overcome the world. Kasi kagagaling lang po nila sa encounter retreat Siyempre si Satanas nakabuntot sa kanila. Hindi sila pakakawalan. Ayaw ko mawala. Kaya kinakailangan turuan. So yung unang lesson, how to overcome the world. Tama po yun Paano mo nga pa mapagtatagumpayan ang mundo na ito na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng tukso? Kailangan po na tunay ngang ma-correct natin sila, maituro po natin sila para maprotektahan ang kanilang kaligtasan. Amen po ba? Pero sa pagko-correct po natin, please lang, with love. Hindi po basta galit-galit ka lang, hindi po ganon. Kinakailangan po na merong pagmamahal para hindi magrebelde ang ating mga anak. Hindi po nila kailangan ng basta rules. O ito rule natin, o ito, ganito, ganito, ganito. Kinakailangan po pag nag-set tayo ng rules, you need reasons. Why? Bakit may rules? Kasi talaga pong naghahanap sila ng reason Bakit kailangan ganito? Tayo bilang mga Kristiyano, for example, kayo po ba'y nanonood ng sine? Hindi na kasi noon hindi uso pa yung sine Noon po yung mga unang Kristiyano bawal manood ng sine, bawal pumasok sa sinehan. Kasi nga po, nung una, dyan nangyayari yung mga bagay na hindi dapat mangyari. Ngayon, maano na po, may Netflix, may YouTube, mayroong mga FB, kaya hindi na. So,
hindi na natin nagagampanan o napapractice o nararanasan yung una. So kinakailangan po na i-correct din po natin sila. Why? Bakit ayaw mo, bakit hindi ka pwedeng makipamatok sa unbeliever? Bakit hindi kinakailangan na ang boyfriend mo o girlfriend mo ay unbeliever kung ikaw ay mananampalataya? Sabi po ng salita ng Diyos, do not be unequally yoked with the unbeliever. Why? So, kailangan ipaunawa natin. Kasi mas mahigit po, kung inyong boyfriend o girlfriend ay hindi mananampalataya, kayo yung matatangay. Kayo yung mahihilan nila. Kaya nag-warning ang Panginoon. So, kinakailangan ipaunawa natin. Baka yung inyong anak nagwawala, kung ano-ano ginagawa. You need to explain to them. Hindi po basta-basta pagagalitan. Amen po ba? Huwag hindi basta-basta ipapahiya. Nandun yung barkada. Pagkatapos, ihihiya mo, ipapahiya mo yung anak mo. Magre-rebelde po yan. You need to give the reason. At tunay nga po, pag nagkakaroon po tayo ng correction, kinakailangan yung gentleness. Si Peter po, nung siya ay 3 beses na i-deny niya si Jesus, alam niyo po, hindi naman nagalit si Jesus eh. Isipin mo 3 beses dininay. Di po ba? Kung ikaw 3 beses kang dinay, galit ka na. Tagal-tagal ng pagsasama natin, 3 taon tayo, 1 plato lang kinakainan natin, tapos kasama-sama mo ko, hatak-hatak mo ko, tapos i-deny mo ko. Di po ba? So, hindi po ganun ang sinabi ni Jesus. Ang tanong lang po ni Jesus, do you love me? Napaka-gentle ng sinabi ng ating Panginoong Jesus kay Pedro. So, ganun din po tayo. Let us be gentle when we are speaking to other people. Lalo po't kinakailangang i-correct po natin sila. Amen po ba? Amen po ba? Na kailangan Praise, ayan. Kung gusto daw po natin ng strong family, we must learn to correct with tears, not just with tension. Not just with tension. Kung gusto po natin na magdisiplina, meron pong kasamang wisdom sa pagdidisiplina, hindi kayabangan. At kinakailangan daw po tandaan natin, ang goal ng correction is restoration. I-restore po natin sila pabalik sa pamilya natin, sa Panginoon, whatever po, yung restoration, when we correct, kinakailangan pong i-restore. Alam niyo po kami, dito po, di po ba sa church, meron po kami tinatawag na disciplinary action. Kapag kayo mga workers, may mga rules po kami binababa. Pagkatapos po, pag na-violate nila, praise the Lord. Pag na-violate nila yan, kanina umaga po, alam nyo, ganito rin yung nangyari sa akin. Wala yung microphone. Parang sinundan ako ng spirito technical. Alam nyo, sabi ko nga, yun po, kailangang merong discipline. Ayan, meron po na correction at restoration. Kapag ka yung isang manggagawa ay nangalon niya, kailangan iyan ay parusahan. Alisin sa pagiging workers. Pero hindi po yon yung end. Kung di, ipaprocess mo siya sa restoration. Bibigyan mo siya ng mga bagong patakaran na kung saan siya makababalik sa Panginoon. Ganon din po sa ating mga buhay, sa pamilya natin, sa anak po natin. Yung correction po natin, ang purpose po natin is restoration. Sabi po dito, correction without love produces fear. Correction with gentleness produces maturity. Pang-apat na po ako. Yan. A gentle heart leaves a legacy of faith. Makikita po natin yan sa 2 Timothy 1:5. Pwede po bang pakibasa ng sabay-sabay? Sige po. I am sincere faith which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice. Si Timothy po ito. Naging po siya, disciple ni Paul. Siya po ang nag-mentor kay Timothy. At nagsimula po ang pananampalataya ni Timothy sa kanyang lola, sa kanyang nanay, hanggang sa kanya. Meron pong legacy na tinatawag. Kapag ka po yung godly family, nagfo-flow po yung generations ng naglilingkod sa Panginoon. Yung pananampalataya ng mga magulang, mga nakatataas po sa ating pamilya, ay bumababa po sa atin at ina-adapt po natin. Mga tatay, mga nanay,
Kayo po ba'y nagpe-pray? Amen po. Yan. Sino po dito yung may family devotion? Yung sama-sama po na family na nagpe-pray kayo kahit ilang minuto lang, kahit mga 10 minutes lang. Meron po ba dito? Yan. Yan. May nagtaas ba ng kamay? Yan. Ito po yung pinakamaganda, mga kapatid, na tayo nagpe-pray as a family. Diba? Ang sabi, a family that prays together stays together. Kailangan pong turuan natin ang ating mga anak na nananalangin. Kung gusto nyo magpatuloy ang pananampalataya nyo, ipapakita po natin ang mga dapat po nilang gawin. Kung hindi kayo nakikita ng inyong mga anak, ng inyong pamilya na nananalangin kayo, i-expect mo ba na mananalangin sila? Never. We are the example. Kung ano po yung nakikita nila, ito po ang susundan nila. Tandaan nyo po. The best na maia-adapt po nila at gagayahin tayo ay ang mga bagay na nakikita, hindi salita. Pag nag-sermon kayo, pag nagbaba kayo ng rules, minsan nga hindi nila pinakikinggan eh. Ang tinitingnan po nila, yung ginagawa mo at nakikita ng kanilang mga mata. Sabi mo, Kristiyano ka, ay hindi ka nga nakikitang nagbabasa ng Biblia. Hindi ka nga nakikitang nananalangin. Tapos sasabihin mo sa kanya, magbasa ka ng Biblia, manalangin ka naman. Sabi nung anak mo sa isip-isip, ikaw nga, hindi ka nananalangin, hindi ka nga nagbabasa, tapos tuturuan mo kung magbasa. We live by example. Kaya na born again, kaya naging anak ng Diyos si Timothy, kaya siya naglingkod sa Panginoon dahil nakita niya sa lola niya at sa kanyang nana yung paglilingkod. Kaya po, ito yung pinakamaganda. Tapos ang sabi mo, nagkaroon ng problema. Sabi mo, magpatawad ka na. Ikaw ba nagpatawad na? Baka po hindi pa. Kaya we live by example na nakikita po ng mga tao. Praise the Lord. Baka gusto nyo palitan itong microphone. Ayan, tapos po, sabi mo sa anak mo, wala. Praise, ayan. Sabi mo sa anak mo, anak, alam mo ba, sino mga workers dito? Ayun, nandun sa likod lang. Ini-encourage nyo po yung mga anak nyo na maglingkod? Amen. So, kinakailangan, nakikita po ng mga anak natin na totoo yung paglilingkod natin. We cannot encourage them to serve the Lord. Kung dapat mo sa bahay, alam mo, ang hirap-hirap naman talagang maglingkod eh. Ang higpit-higpit ni Pastora Kay, dami-daming pinagagawa. Ganun po ba tayo? Hindi mo sinasabi na ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? So kung yun ang sinasabi mo, ma-encourage mo ba yung anak mo o yung family mo na maglingkod? Hindi. By the way you live, yun po ang tinitingnan nila. Ang sabi mo, alam mo, dapat nagmamahal tayo. Pero nakikita ng anak mo at ng pamilya mo na hindi ka naman nagmamahal. Lagi kang galit. Lagi kang nag-iisip ng hindi mabuti. Lagi kang judgmental, critical. Paano po natin maisasalin yung pananampalataya at yung legacy? The way we live is our sermon. Kami po, nagsesermon kami dahil pastor kami. Pero yung buhay po natin ay tunay nga po. Ito yung living testimony na titingnan ng pamilya po natin. Pag nakita niya ang tatay ko, grabe. Nananalangin, 4:00 ng umaga, gumigising na. Nagbubukas na ng Biblia. Nagpupuri na sa Panginoon. Yun yung po itinatanim natin sa kanila kung ano yung mabuti. Amen po ba? Magtatanim tayo sa buhay ng ating mga pamilya. Hindi po tayo magiging bad example. Amen po ba? Ipapasa natin yung pananampalataya natin. Hindi po pwede na mabuhay sila ng puro salita lang. Alam niyo po dun sa Encounter God Retreat, pagka po kami nagtuturo, meron po kami mga demo. May mga artista po kami doon na ine-encourage o ipinapakita nila kung ano yung dapat gawin. At alam niyo po, yun yung nagmamarka doon sa mga tao. Napakarami po kasing katuruan eh. Hindi mo makukuha eh. Pero yung nakita nila, napanood nila, yun po yung nagmamarka. Tanungin niyo sila, ano natandaan mo? Ikukwento nila yung napanood nila.
Hindi yung itinuro, kundi yung napanood po nila. How we interpreted it doon po sa drama na ginagawa po namin doon. So sa buhay po natin, ganun din. Kung tayo po ay mabubuhay ng magandang example sa ating pamilya, tunay nga po na yun yung gagayahin nila. Amen po? Parang nagtatanim ka lang. Pag nagtanim ka, merong aanihin. Kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. Pag nagtanim ka ng mansanas, aani ka ng santol. Pag nagtanim ka ng papaya, aani ka ng orange. Hindi po ganun. Kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Amen po ba? Naintindihan niyo pa po ba ako o inaantok na kayo? Yan. Sa mga tatay, usually po ang mga anak, nakatingin po ang mga anak sa tatay. Talagang ikayo yung idol. Meron pong isang situation na nangyari yung pong tatay ay nagtatrabaho na, nandiyan naman po, pero yung online, yung ganun po. So sa gabi nagtatrabaho. So yung pong anak niya, nag-uusap naman po sila, madalas. Pero yung po pala, iba na po yung nangyayari sa puso ng bata. Ang gusto pala niya makasama yung tatay. So dumating po doon sa punto na nadidepress na siya. Nai-stress na siya. Kasi gusto niya makasama yung tatay niya. Kaya po mga tatay, baka yung mga anak po natin, gusto kayong makasama. Bilang kaibigan, di po ba? Bilang tatay na magmamahal, uunawa po sa kanila. Kaya po kinakailangan na tayo po, yung buhay po natin ay tunay nga na example sa ating pamilya, even sa atin po na mga kasama o nakakasalamuha. So, ang faith daw po is often passed on through sermons but through daily example. So, ang mga bata daw po, natatandaan nila how their parents prayed. Ang natatandaan nila kung paano nanalangin ang kanilang mga magulang. Ang natatandaan nila kung paano tinreat one another, kung paano naging treatment sa nanay, sa anak, sa magulang. Ang natatandaan po nila kung paano dumaan sa problema, sa persecution, sa trial, ang pamilya nyo, pero yung tatay naging matatag. Yung po yung natatandaan nila. Paano hinandle ng tatay, ng nanay, yung kanilang mga persecutions, yung kanilang pangangailangan na trials. At, yun nga po ang sabi dito, how they responded under pressure. Yun po, kapag tayo merong gentle heart, hindi lamang po yan memories, mga kapatid, it is legacy. Sabihin nga po natin, legacy. Ito ang iniiwan mo sa anak mo. Kapag wala kang gentle heart, ang susunod na henerasyon nyo, ganun din po, wala din pong gentle heart. Walang magpapatuloy. Pero kung ikaw matututo ka with a gentle heart, at katulad ng ating pinag-uusapan, na tunay nga po yung mga susunod na henerasyon, katulad ni Timothy, lalago po sa pananampalataya. At sila din, ipapasa din nila itong legacy na ito na atin pong itinuro sa kanila. Amen po ba? Sabihin po natin, I will be a living testimony. Tayo po ang titingnan. Di po ba parang ganito lang? Tayo po mga Kristiyano, tinitingnan po ng mga tao. Talaga pong alam nila na Kristiyano ka. Pag nagkamali ka, hinuhusgahan kaya tayo kaagad. Meron po bang umalis na? Gumanon lang saglit, no? Yung pong nangyari, nakaguluhan, di po ba? Na talaga pong parang madidivide na yung bansa, madidivide na yung ating church. Pero ano niya po, sabi ko po doon sa mga taga-patag, sabi ko, hindi naman si Senator Joel, hindi naman si Brother Eddie po ang ating Diyos dito po sa JIL. Sana po kung meron kayong mga agam-agam, kung meron kayong mga questions, isa lang po yung sasabihin ko sa inyo. Ang lahat po ng nangyayari is according to God's purpose. Pangit, masama, inalaw ng Diyos. So sana po wala naman po na maling kaisipan o nagsaside po tayo. Sabi ko po sa kanila, dito ka lang sa gitna, hindi ka sa kaliwa, hindi ka sa kanan, gitna lang. Kasi sa gitna, nandun si Jesus. At the end of the day, alam niyo po ba, nagbabangayan kung ano-ano sinasabi. Paano? Ikaw ang talo.
Kasi naapektuhan ang puso mo, naapektuhan ang isip mo. Yung pong isang naming social worker, yung isa po naming worker, siya po yung isa sa mga warriors na tinatawag sa social army warrior. Ang trabaho po niya is mag-create ng trending. Sabi niya, Pastora, ganyan talaga eh. Yung ginagawa namin, diyan kami sinusweldohan. Sabi ko talaga, kapag gusto mong siraan ng isang tao, sisiraan mo yan, ubod ng dami. Hindi niyo po napapansin sa FB, ang daming vlogger. Hindi nga kilala eh. Di ba ba? Hindi kilala. Biglang-bigla dumami, nag-usbong. Tapos yung kanilang pakiramdam o yung kanilang iniisip o yung binayaran sa kanila na kaisipan, yun ang kanilang ipinifeed sa tao. So ngayon ikaw, maano na yung utak mo eh. Maniniwala ka na. Pero sa katotohanan po, wala pa na katotohanan. So we really have to wait. So kung kayo po yung naapektuhan nun, gumanon lang po ako. Kasi ang JIL po, sabi nila, ang dami nagbabash, ang dami naaalis. Kanina umaga po, naghahantay ako, sabi ko, sino po sa inyong aalis? Nandun pa rin po sila. Kasi hindi nga po, si Jesus po ang tinataas natin dito. Kung may kasalanan po si Senator Joel, edi makulong siya. Ganun lang po yun. Hindi po tayo blind na ina-idolize po natin sila. Hindi po. We will be in the truth sa mga pangyayari po na ito. Pero sana po wag maapektuhan ang inyong pananampalataya at magpatuloy po tayo. Sabi po nung isa sa akin, sabi niya, Pastora, nasaktan talaga ako. Big, po namin yun, supporter. Sabi ko, bakit? Kasi sinundan ko lahat yung mga vloggers na yan, ganyan. Tapos nagre-react na siya ng negative. Naku, nagpe-pray na ako. Baka maapektuhan. Tapos nang magkita po kami, sabi niya, pero alam niyo po, Pastora, nanalangin ako sa Diyos eh. Ang tugon sa akin ng Diyos, kung saan kita itinanim, magpatuloy ka dun. Kaya nawala po yung kanyang nararamdaman at nagpatuloy po siya. So, just in case lang po na meron kayong ganung kaisipan, naging involved po kayo, nasaktan kayo, na talagang hindi yung expectation po ninyo ang nangyari, manalangin na lang po tayo. Amen po ba? Alam niyo ginawa ko? Ang unang-unang ginawa ko, in-unfollow ko lahat ng vloggers. Talaga po, meron pong 3 tuldok doon sa ilalim ng ano. Sa Facebook, di ba may 3 tuldok? Pag pinindot mo yung nakalagay doon, are you interested or not? Not interested. Submit. Lahat po na yun, tinanggal ko. Di wala nang lumalabas sa feed ko. Meron pa pong nakakasingit, pero talagang tinanggal ko na po. I just don't want to involve. Bakit po? Malapit nang dumating si Jesus. Huwag na tayong makialam sa hindi po natin alam. Darating na si Jesus, ang asikasuhin mo, yung kaligtasan mo, ang asikasuhin mo, sure ba na pag nag-rapture ang church, ay tuloy, kasama ka ba? Makikipagtalo ka pa, makikipag-away ka pa. Hindi na nga alam ng mga tao, pinagtatanggol mo sila, ikaw nakikipag-away. Di po ba? So, kinakailangan po, ang make sure po natin, yung family natin, ligtas, nadala natin sa Panginoon, at nagpapatuloy, at yung salvation na binigay sa atin ng Panginoon, ingatan po natin. Kasi si Satan ay parang leon na umaatungal, sasakmalin po tayo, at mawawala tayo sa pananampalataya. Amen po ba? Amen po ba? So, paalala po, don't underestimate the example, yung role po, yung kapangyarihan ng example. Kapag nakita ka nila, sumusunod sila sa'yo. Kapag tama ang ginagawa mo, yun po ang kanilang nakikita. Kaya po sa ating pamilya, be a good father, be a good mother, be a good children, be a good parents. Yun po ang ating goal. Amen po ba? Makikita po ng pamilya natin kung puno-puno tayo ng takot, ng pag-aaway, o punong-puno tayo ng pananampalataya. So sana po, yun po ang makita po ng mga anak natin, ng kapamilya po natin. Ano po ang practical application for the family today? Ito po yung powerful ways. Number 1, speak with kindness. Paalala po yan. Words that can wound or heal, choose healing. Bago ka magbitiw ng salita, pwede po ba, pakiisip nyo muna, masasaktan ba siya o hindi? Yung magagandang salita po, yung kindness. Naisahan ka na, pinagalitan ka na, pero ang bubukal pa rin po sa ating bibig ay words of kindness. Meron po isang tao nagpa-meeting. Tapos po,
Ako po, pag tumawag ako, minsan naiinis po ako pag hindi dumadating on time eh. Natuto po ako dun sa tao na yun eh. Sabi po, di nagpa-meeting, hindi dumarating. Nang dumating yung mga tao, sabi po niya, siguro na traffic ka, napagod ka ba? Sige, magpahinga ka muna. Hindi po niya sinabing, ba't ka late? Sabi niya, ikaw na lang hinihintay namin. So, ang sinabi po niya, speaking words of kindness. Alam niyo po, magmula noon, yung tao na sinabihan niya noon, hindi na late. Napahiya. Napahiya. Naku po, ang iniisip pala niya, may traffic, wala naman. Talagang tanghali na akong gumising, nakakahiya naman. Nagkaroon po ng positive na epekto kasi napahiya siya. Instead na pagalitan siya, inintindi pa siya. Napagod ka siguro kasi siguro ma-traffic. Di po ba? So sa atin po, ganun din po, speak words of kindness. Number 2 po, listen with patience. Kapag ka po merong sitwasyon sa inyong pamilya, magtiyaga po kayong makinig. Kahit paulit-ulit. Kapag ka nasaktan po ang isang tao, alam nyo, paulit-ulit, parang sirang plaka. Uulit-ulitin. At minsan po, ang reaction natin, parang sirang plaka, ayoko nang madinig. Hindi mo na pinakikinggan. Pero deep within, ang gusto lang po nila mag-release ng kanilang mga emotions. So makinig ka lang. Kung ayaw mo naman, di palagpasin mo dito, papasukin mo dito, palagpasin mo dito. Basta as long as nakikita nila na ikaw ay nakikinig at inuunawa mo. Amen po ba? Kasi minsan, pagka yung sirang plaka na, tama na, okay na yan, naintindihan ko na. Wag pong ganun. So, gawin po natin na merong pagpapasensya. And number 3, lead with compassion. Father, mother, and leaders should guide with care. Number 4, correct with love. Pinag-usapan na po natin to. Discipline should protect the heart, not crush it. And number 5, pray together. Napakahalaga po ng panalangin na magkakasama po kayo sa pamilya. Sana po magmula ngayon, yung mga tatay, mag-start po kayo ng family devotion. Meron po tayong daily family altar na GC, pinapadala po. Meron pong nakasama dito, doon sa daily family altar. Wala pa. So siguro po ipakisabi po sa inyong WIN Ministry, meron pong pinadadala ang ating ang mga intercessors na meron pong devotion doon. Yun na yung pag-uusapan nyo as a family and then afterwards mananalangin na lang kayo. Hindi na kayo magre-research pa na ituturo. Yun na po ang bubulay-bulayin ninyo. Maiksi lamang po yun, hindi sobrang haba. So kung interested po kayo, sino ba ang WIN? Ayan. Yan. So, siya po ay sa window po. So, meron pong daily family altar. Magsimula po kayo doon para yung pamilya nyo intact. Yung pamilya nyo nagkakaunawaan. Yung pamilya nyo nagmamahalan. Kasi sama-sama, kahit 10 minutes lang siguro. Kung nagmamadali po kayo, basahin nyo lang yung devotion, tapos ikot lang po. O ano ang problema, o ano ganito. Mahalaga po yun sa family that we are praying together and we are open with each other. Amen po ba? Pag wala po kayo noon, sabihin nyo po sa akin, isesend ko po sa inyong GC, sama namin kayo sa aming family devotion para ang pamilya nyo ay tunay nga po, pamilya, godly family. Amen po ba? Sige po, tatayo po tayo ngayon. Pero tatawagan ko po yung mga tatay. Pwede pong tawagan dito sa harapan. Kasi we want to honor the father and then mamaya po tayo doon sa ating congregation. Yan, mga tatay, halip po kayo dito sa harapan. Ipagpe-pray po natin kayo. Yan. Tatay. Sige po, dito po kayo, harap po kayo sa kanila. Yan. Hilera na lang po kayo. Alam niyo po, napakasarap nung maipag-pray po natin, yung mga tatay na ito. Kasi hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Hindi po natin alam kung anong struggle nila. At bilang isang congregation po, it is very noble na makasama po tayo, na ipanalangin sila, idulog natin sa ating Panginoon. Meron pa po bang tatay dyan? Sige po, lapit po kayo para po kasama na po kayo sa panalangin. Pwede po ba tayo tumayo muna? At awit lang po tayo ng isang awit. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen po ba? God is so good. Yung goodness niya sa mga tatay na ito na naririto, hindi po masusukat.
Sa dami po ng mga pinagdaanan nila, hindi man nila isa-isahin, alam po natin na being a father ay mahirap. Mahirap pong maging tatay. Nakapatong sa iyo yung responsibility to provide. Nakapatong sa iyo yung responsibility to discipline para maging matatag yung iyong pamilya. At hindi po nawawala ang pagsubok. Hindi nawawala yan. Kaya yung mga tatay po natin, kinakailangang maging matatag sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Pwede po ba na awitan natin yung goodness of God? At hayaan po natin ang mga tatay na ito, alalahanin niyo po ang kabutihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Kung paano sinustain kayo ng Diyos, kung paano na tinulungan at itinawid po kayo all throughout your life. Sige po, sabayan po natin yung ating kanta, The Goodness of God. Yes, Lord. Oh, your mercy never fails me. Yes, Lord. All my days I've been held in your hand. Hindi lamang po yung mga tatay, mga nanay din. That away Alalahanin po natin yung kabutihan ng Diyos. in my hands. Oh, I will sing of of the goodness of God. and all my life, Lord. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. Thank you for your faithfulness. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, Lord. You have been faithful sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga anak. Yes, Lord. We experience your goodness and faithfulness. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Pwede po bang alalahanin natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos? Do we feel blessed? Amen. Mahina yan para sa Diyos. Do we feel blessed? Maaari po bang marinig ang malakas na palakpak para sa Diyos? Lahat ng pinagpala ng Diyos, sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Dahil dyan, minsan pa nating awitan at papurihan ng Panginoon. Tayo'y umawit at sumayaw muli. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Amen. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong habag. Walang hanggan, walang katulad mo, katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. Oh Diyos, minsan pa walang katulad. Katulad mo, walang katulad mo, walang katulad
Diyos na dakila, dakila ang iyong pag-ibig. Amen. Aking Diyos na dakila, dakila ang iyong habag. Walang hanggan, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, minsan pa, walang katulad mo, walang katulad mo, walang katulad mo. O Diyos, katulad mo. Amen. Sa huling pagkakataon, ating awitin, aking Diyos na dakila. Aking Diyos na dakila, dakila